Sinabi po ni Tito Soto na parinig kay Marbil. Hindi ko alam kung sinabi niya si Marbil mismo na kung gusto mong huwag kayong manghingi ng exemption dyan sa EDSA busway. Kung gusto nyo makarating sa pupuntahan nyo na hindi kayo matraffic, umalis kayo ng maaga. Ang dami, no? Hindi lang, yan yung latest ni Tito Soto. Binara si Marbil. Pinagpapalagay natin na si Marbil yung pinariringgan niya. Hindi ko rin alam kung binanggit niya sa mga interview si Marbil. Pero yung pananaw na ganun, tama yun. Pero tama naman lahat ng sinasabi mo, Tito Sen. Sinabi mo na isusulong mo magkaroon ng 14-month pay. Ano ba mali dyan? Meron pa siyang sinabi lately, 20 pesos na bigas, binubud. Sino bang may ayaw ng 20 pesos na bigas? Di ba? Kaya lang Senate President ka dati. Kaya mo palang isipin. Kaya mo palang isipin na ikaw ay mapapababa mo yung presyo ng, may solusyon pala kayo para mapababa nyo yung presyo ng bigas at ng ibang bilihin. Bakit ngayon ka lang nagdadaldal? Bakit nung Senate President ka, hindi mo ginawa yung 14-month pay, hindi mo ginawa yung 20 pesos? Pero mo, Pangulo ng Pilipinas, 20 pesos yung bigas. Hindi pala siya. Hindi pala sila nagkasabay kasi talo nga pala siya, tama. Pero bakit mo naisip, hindi nga kinaya ng Pangulo ng Pilipinas yung 20 pesos na bigas, bakit binubudol mo na naman for the second time yung mga Pilipino na magsasabi na kaya mo, yung proposal mo ay papunta sa 20 pesos yung bigas? Ang daldal mo ngayon, lahat ng issue, sasawsaw ka ngayon. Ang tagal mo na nahimik eh. Pag mag-eleksyon lang kayo naririnig eh. Si Bato si Bato naman si Bato naman ang sinisi mo. Wala talaga kayong no? Ang tanging paraan ninyo pag pinupuna yung mga bata nyo, pinupuna ko si Soto ngayon eh. Sinabi na rin niya ni Bato. Si Soto po ang pag-usapan natin. Sang-ayon ka ba kaya ni Soto? Yung 14-month pay? Sang-ayon ka ba ay 13-month pay, 14-month pay? Sang-ayon ka ba kaya ni Soto yung 20 pesos? Kung ano-ano pinagsabi mo ba dong, siyempre vlogger ako. Pero hindi kung ano-ano, may topic ako eh. Ikaw ang kung ano-ano pinagsabi mo. Ikaw ang kung ano-ano pinagsabi mo. Ito topic ko to. Kuya Badong, paano po yan kung kulang? Mamaya tanong nyo mamaya nyo po itanong yan yung kulang. Araw-araw ko sinasagot yan eh. Pero okay lang, hindi ako mananawa. Araw-araw ko rin kayong sasagutin. Okay, dito muna tayo kay Tito Soto. Alam nyo, alam ng lahat ng tao, miski nga yung presidente, sinabi niya pangarap lang eh. Hindi na kayang to pa rin eh. Tapos ikaw mangangako ka ngayon na 20 pesos na bigas. Ano pong wag na po tayong magpabudol second time around. Ibig sabihin, kayo kung papayag pa rin kayo kay Tito Soto. Ako nananawagan ako, no? Ayaw ko dapat na i-single out siya. Gusto ko i-single out yung mga tulpo dahil talaga namang hindi dapat eh. Si Tito Soto, kung binubudol mo pa kami for the second time around, hindi ka karapat dapat iboto ng mga tao. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Miski nga si Lacson hindi maniwala sa kanya. Okay. Tapos ngayon naman ang tapang mo naman kay Marbil. Punta na po tayo rito kay Erwin Tulfo. Kakaiba to si Erwin Tulfo kasi hindi na naging cabinet official po to eh, 'di ba?
Meron po siya, hindi naman po siya tinanggal. Malapit po siya sa palasyo. In fact, napakalapit niya kay Martin. Julalay nga to ni Martin Romualdez eh. 'Di ba? Ngayon, ang pinopropose nito ni Erwin Tulfo as DA to put SRP, suggested retail price, on rice, vegetables, eggs, and meats. Okay, bakit? Para saan niyang maglalagay? Tingnan mo inabuso kasi ng ilang mga negosyante tulad ng mga middleman o mga broker ang presyo ng ilang pagkain dahilan para sumirit ang presyo nito sa merkado o mga palengke, sabi ni Tulfo. Antindi. Alam mo, alam mo na ano ang dahilan kung bakit sumirit yung mga presyo ng bilihin, ilang pagkain sa merkado o sa palengke, Erwin? Alam mo, buhat nung nagsimula tong administrasyon ni BBM, cabinet official ka na eh. Tapos, nung umalis ka dahil hindi ka na in-approve ng commission on appointment, naging congressman ka. At ang pagiging congressman mo, hindi ka naman simpleng congressman. Ano ba tungkulin nito ni Erwin Tulfo? Si Erwin Tulfo ay House Deputy Majority Leader. Deputy Majority Leader ka eh. Hindi ka simpleng congressman. No? Alam mo pala kung bakit tumataas yung presyo. DSWD nga siya sa cabinet. Dito po sa congressman, siya po ay House Deputy Majority Leader. Isa po siya sa pinakamataasang posisyon sa House. Si Erwin Tulfo. Alalay ito ni Martin eh. Pag lumalabas si Martin, nariyan si Erwin Tulfo eh. O, tuloy pa natin kung ano yung sinasabi niya ngayon. Kasi kung susuriin ng mabuti, mura ang benta sa farm gate o yung mga producer ng bigas, gulay, itlog at karne ng manok at baboy. Pero pagdating sa palengke, presyong ginto na ito. Kung susuriin mong mabuti, sana sinuri mong mabuti. Anak ka ng tatay mo, alam mo pala, pag sinuri daw mabuti, mura daw yung nabebenta mula sa mga magsasaka, mura lang binibili. Tapos pagdating sa palengke, ginto na. Alam mo pala lahat ng solusyon. Alam mo pala lahat ng problema. Bakit dehin bokiki ka napakahaba ng panahon? Hindi ka kumikibo. Ngayong mag-eleksyon, tumatakbo ka, ganito gagawin natin. Mga kapatid, etong mga tao na to, na may kapanyarihan na, alam nila kung paano ang gagawin. Alam nila kung bakit tumataas ang presyo ng bilihin. Alam nila, kung susuriin mo, dagdagan pa natin. Tumataas ng presyo pagdaan sa kamay ng middleman o traders bago pa ipasa sa retailers na nasa palengke. Alam mo lahat yung nangyayari. Tulfo, Erwin, number 1 kang senador sa mga lahat na survey. Tapos mangangako ka na. Diyos ko naman. Yan yung problema eh. Ilang taong ka na bang miyembro ng kabinete? Hindi ka naman nawala sa administrasyon eh. Hindi ka naman nabawasan ng power eh. Alam mo pala. Alam din namin yung nagaganap. Ganyan din. Alam din ng Pangulo eh. Ang tanong, bakit wala kayong ginagawa? Bakit hindi mo ginawang batas yan, yung nasa isip mo? Bakit hindi mo ginawang batas? Congressman ka eh, bakit hindi mo ginawang batas? Tapos ngayon, magiging senador ka na naman. Kailan ka na naman namin maririnig? After 6 years? Halimbawa, naging senador ka ngayon. Kailan ka uli namin maririnig na magagandang mga panukala? Pag magre-re-election ka na senador?
Alam mo yung nangyayari lahat. Hindi ka pangkaraniwang congressman. Tapos ang masakit pa nun, alam nyong lahat, sinasabi nyo kung anong gagawin. Anak ng tinapay naman, bakit hindi nyo ginawa? Si Erwin Tulfo pala nakakaalam kung paano bababa ang presyo. Wala kang say ba? Bakit ka pa namin gagawing senador? Sige nga, bakit ka namin gagawing senador? Erwin Tulfo, wala ka naman palang ginagawa para pigilan yung pagtaas ng presyo. Alam mo pala eh, middleman pala oh. Alam mo po pala. Mababa ang bili sa farm gate, alam mo pala. May middleman kaya tumataas. Anong gagawin? Subukan mong ikaw ang gumawa. Utot mo, hindi nga ako senador. Kaya nga sabi mo, vlogger ako, di ba? Vlogger nga ako, kaya dumadaldal ako. Hindi nyo naintindihan eh. Di ba may nagre-react, daldal ka ng daldal, wala ka namang ginagawa. Ito po ang ginagawa ko. Ito po ang tungkulin ko. Ito po ang trabaho ko, i-vlog itong mga to. Para shortcut, hindi na kayo ang maghanap sa mga sinasabi ng mga politiko. Kami na, makikinig na lang kayo. Yun yung trabaho namin. Ang trabaho nila gumawa ng batas. Ang tanong ko, may ginawa ba siyang batas para pigilan yung pagtaas ng presyo? Hindi po pabaitan to. Kung pabaitan lang, di patakbuhin na natin mga pare, mga pastor. Ngayon, huwag niyo po kami pagsasabihan na, ikaw, ano magagawa mo? Ito po ang ginagawa ko. Ang trabaho ko, dumaldal para mapakinggan mo yung mga pinagyayabang ni Tulfo na hindi niya ginagawang batas. Para mapakinggan mo na inutil yung idol mo. Di ba? Inutil eh. Alam niya yung gagawin. Alam niya yung nangyayari. Alam niya kung bakit tumataas ang presyo. Bakit wala siyang ginagawa? Okay. Punta po tayo sa... Meron pa ba? Dyan naman po. Ito, maaaring kakaiba yung maging reaction ko. Kapit lang kayo. May isang vice mayor candidate. Oy, pambansang loyal, balita ko, tegi ka na. Sino ba yung nategi? Hindi ba ikaw? Wag paluwanag ka pambansang loyal. PL. Sabi ko, talaga, hindi ko naman nabalitaan. KPL, baka hindi ikaw yan ha. Baka ano ka, impostor ka. Pambansang kaloyal. Kaano-ano mo ba to? Idol ka ba nito? Bakit pareho kayo ng pangalan ka rin? Hindi nga, may namatay ba? Ano kinamatay daw? Okay, punta na po tayo. Ito po yung Comelec Sus Isabela Town Vice Mayoral Bet for cyber libel. Kasi pinangangalandakan niya, yan, the videos uploaded by Attorney Respicio are not only resources of misinformation but also dangerous. They condition the minds of people into believing that the elections can be manipulated. Yan. Alam nyo, ako maganda tong ginawa ng, ako siguro may iba to sa mga narinig nyo na sa mga, hindi ko alam, hindi ko kilala yung si Respicio kung kaninong partido yan. Pero buti nga yun, hindi ko pa siya kilala pero magsasalita ko. Tama yan, yung ginawa ng Comelec. Kasi pag naniwala, tayo unang maapektuhan yan eh. Kala nyo ba sila?
Hindi silang maapektuhan yan. Tayo. Kasi pag, 'di ba dito sinasabi ko, wag niyong problemahin. Wag niyong problemahin kung madadaya ba tayo o hindi. Hayaan niyo mga kandidato natin. Ano yung punto ko rito? Kahit tama yung sinasabi ni Respicio, 'di ba? Kahit tama 'yan. Tama pa rin ginawa ng COMELEC kasi pag wala silang ginawa diyan, ay pwede pala, 'di ba? Pwede pala. Ikalawa, mapapatunayan ni Respicio na yung sinasabi niya tama, na pwedeng dayai o kung ano man yung sinabi niya na pwedeng magkaroon ng dayan. Kasi talo tayo diyan. Pag nag-isip yung mga vlogger ay yung mga supporter ng Duterte na ay dadayain lang tayo, dadayain lang tayo. Eh pag umulan, wag na nga tayong bumoto, dadayain rin lang tayo. Yun yung sinasabi ko. Pero ang positive po doon, ang positive naman po doon, kung naisip yan ni Respicio, alam niya kung paano, eh di maiisip din niya na magagaling sa computer. Hindi kasi ako magaling sa computer eh. Pero magaling ako mag-analyze. Kung naisip yan ng isang tao na marunong sa may background sa computer, 'di ba? Sabi niya may background siya sa computer at siya pa ay CPA at siya pa ay attorney. Ang dami, no? Talino eh. Okay. Kung naisip niya yan na posible, maiisip din po ng mga marurunong sa computer na i-hire ng mga kandidato natin kung paano maaawat kung may magtatangkang manduga. Yun yung point ko eh. Sinasabi ko rito eh, 'di ba? Huwag niyong problemahin 'yan kasi lahat ng IT expert kayang isipin yung kung si Respicio nga naisip niya 'yan. Hindi minamali niyo na naman. Sabi ko nga pinagpauna ko, natutuwa ako na ginawa yan ng COMELEC na sinampahan nila ng cyber libel para mapatunayan ng COMELEC na hindi magkakadayaan. Kasi para saan pa, ba't pa tayo mangangampanya kung lahat tayo alam natin na magkakadayaan? O nga, marami pong IT expert. Ang sinasabi ko, si Respicio lang ba yung pwedeng i-hire na IT expert? Ang point ko doon, kung merong Respicio, mayroon din tayong pwedeng, ibig sabihin, lahat ng IT expert, hindi kasi tayo IT expert eh. Pero yan yung sinasabi ko na hindi tayo eksperto dyan. Pero yung mga kandidato natin, dapat sila mag-hire ng IT expert na kung alam ni Respicio, sinabi ba ni Respicio na hindi pwedeng sanggain yung pandadaya? O malamang sinabi niya na pwede. 'Di ba? Kasi kung kayang mandaya, kaya din na isipin ng mga IT expert kung paano hindi madadaya. Yun yung sinasabi ko na paubaya natin sa mga i-hire na kandidato natin na IT expert. Kasi po, nakita ko kung paano mag-conduct ng mga rally. Ang gastos po niyan, rally pa lang yan ha. Ang gastos po ng pag-rally. Ngayon, kung naiisip po ng mga kandidato natin na maghagilap ng pera para makapangampanya sila sa mas maraming tao, tapos hindi nila iisipin na protektahan yung boto nila, yun yung point ko eh. Ang mga makakaisip niyan, yung mga IT expert din. Kaya kaya din pong i-counter yan ng IT expert. Kasi pag tayo lang nag-usap-usap dito, maghahaka lang, ay pwede palang dayain. Eh, makipag-usap rin kayo sa isang IT expert, kaya rin naman nilang pigilan yung pandaraya eh. Ganun lang talaga yun. Kung dati ang hinahire natin, watcher lang para mapigilan yung pandaraya, mag-hire ka na rin ngayon ng IT expert. June, talagang maguguluhan ka sa paliwanag ko.
Kasi mahina kukote mo. Huwag mo sisihin yung nagpapaliwanag. Pag hindi mo ba naintindihan yung teacher mo, sisihin mo yung teacher mo? Di ba? Pumasok ka rito eh. Parang pumasok ka ng pang-college. Tapos ang baon-baon mo pang grade 3 ka lang. Nagbulakbol ka pa ng grade 2. Ha? Kaya ka naging grade 3 dahil binigyan ng ulam ng nanay mo yung teacher mo. Tapos, wag mo sisihin. Pwede kayong magtanong. Ang mga matatalinong tao, pag merong hindi maintindihan, katulad ng mga taga rito, nagtatanong sila. Naintindihan nyo? Nagtatanong sila, June. Hindi sila, ay, hindi ko maintindihan. Ha? Hindi ko maintindihan. Ha? Pwede kayo magtanong maya-maya. Okay? So, tapusin lang natin to. So, ako, wala akong problema dyan. Kasi kung nagpapalaganap ka na pwedeng dayain, puta, katungkulan ng Comelec na hindi pag-isipan yung kung ako Comelec, puta ba, sasabihin mo na pwedeng dayain? Tama po yun. Nasa tamang hakbang yung Comelec. Natatakot lang po kami kay June. Kaya tignan nyo, meron din palang binibigay na solution si Attorney Respicio. Tsaka abogado naman yan si Respicio, alam niya po yan. Sumikat nga siya ngayon eh. Malakas ba yan si Respicio doon? Naisip niyo ba yung naisip ko? Ngayon sikat na siya sa buo. Hindi ko kilala yan, hindi nyo kilala. Ngayon kilala na natin, Attorney Respicio. Baka yung dun sa lugar niya, proud na sa kanya, sikat na si Attorney Respicio. Puta, hindi ko kilala kahapon yan eh. Pero dahil dinimanda na Comelec ngayon, puta, baka manalo. Lahat ng paraan pwede. Pag-eleksyon, di ba? Kung saan ka magbabiral, kung saan yun, di ba? Lahat ng paraan. Puta, ngayon sikat. Tiniti ako sa inyo, sikat na sikat si Respicio ngayon, si Attorney Respicio sa lugar niya. Ganun lang yun eh. Lahat pwede mong gawin. Puta, si Budots nga, sumayaw eh. Kita nyo, ako, puta, alam nyo ba pag CPA ka? Alam nyo yung pinakamatatalinong tao? Ha? Pera biro? CPA. Tsaka mga scientists at tsaka lawyer. Puta, kung CPA ka na, lawyer ka pa. Ano pa tawag sa'yo? Di ba? Di-disqualify. Kaya niya na labanan yan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.